Hello ulit mga ka-Andrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Sa tuloy-tuloy na po tayo at ayan, malapit na po ang January, meaning magre-renew na tayo ng ating mga business permits at sa mga new, kukuha po kayo ng new or ng inyong mga business permits. So shout out muna kay Ma'am Rema de la Cruz. Ma'am Rema de la Cruz, ayan. Ang kanya po ay, ma'am, may kunting sari-sari store ako, konti lang karga puhunan, ilagay ko mga 5K lang muna. Tama po ba yun? Para konti lang ang bayaran ko sa pagkuha ng DTI, di ba po? DTI muna kunin bago yung business permit ba? Hello Ma'am Rema, so ayan sa mga baguhan pa lang po, sa mga new, mga bagong, mga future business owners. Ayan, ang usually po ma'am, sa munisipyo or sa city hall, mayroon po tayong tinatawag na one-stop shop. Yan po yung pakuhaan ng business permit or renewhan ng business permits tuwing January. Nandyan po yan lahat ng table. Ang unang-unang gagawin nyo, pagpasok nyo yan, syempre after register dun sa labas, papasok kayo, bibigyan kayo ng form na yun yung, nandoon yung list ng mga i-comply po ninyo. So sa new po, ayan, nandoon po na una yan ay kukuha kayo ng DTI permit. So sa DTI permit po, ayun, ilalagay nyo po ang magiging pangalan ng inyong sari-sari store. Tapos syempre ilalagay nyo kung magkano yung inyong capital. As in bago pa lang po ba ma'am? Kasi I suggest kung hindi naman po masyadong mahigpit sa inyong lugar, tapos kung kagaya ng sinasabi nyo na maliit lang ang inyong capital, let's say for example nasa ganyan, kung yan ang nyo 5K, ba't hindi po muna kayo mag-try na mag-open kaya ma'am? Na hindi muna hindi muna kayo kumuha ng business permits, lalo na kung hindi ka naman magpapagawa ng establishment or yung hindi naman talaga kalakihan. I-try mo po muna na mag-open or mag-operate po, lalo na kung sa munisipyo lang po ma'am ha, sa probinsya, i-try mo po munang mag-operate, let's say for example 6 months po. Kapag na-survive nyo po yung 6 months sa inyong business, saka na po kayo kumuha ng business permit. At least po, meron po kayong trial and error at maintindihan din naman po yan ng taga-munisipyo kung halimbawang maliit lang. Pero kung grocery po yung ipapagawa ninyo or malaki at magpapagawa kayo ng establishment talaga, ay kailangan nyo po talagang kumuha ng permit kasi isisitahin naman kayo ng taga-zoning or taga-DNR kung kayo ay gagawa dyan ng building. Pero kung maliit lang po, light materials, tapos maliit lang po yung ilalagak ninyong kapital, as in maliit lang yung itindahan po ninyo, subukan nyo po muna mag-operate ng inyong store. Ngayon kung halimbawa po, minsan po kasi meron tayong tinatawag na trial and error, di ba? Minsan may mga, hindi ko naman po sinasabi sa inyo ma'am na hindi magsasucceed yung inyong business po ha. Or hindi ko rin pinagdarasal na hindi kayo makakalampas doon sa trial and error natin na 6 months. Ipinagdarasal at gusto natin na mas lumampas pa doon at lumaki pa po ang inyong business. Ang sa akin lang po, para po doon matry nyo po muna ang trial and error po na sinasabi, kung maliit lang naman po yung inyong sari-sari store na i-open. So maintindihan po yun kasi ng taga-LGU or munisipyo kung maliit lang po ang inyong ini-open na tindahan. Kung halimbawang kakasimula nyo pa lang at wala pa po kayo kaagad business permit. Ngayon halimbawa po, may mga instances po kasi na hindi umaabot ng 6 months yung mga businesses, yung hindi nalalampasan yung trial and error na operation ng pag-business. So, ayun po, hindi nyo na kailangang mag-file ng foreclosure ng inyong business. Hindi ko po sinasabi na magkuklose ang business nyo po ha, pero mas maganda po kung susubukin nyo muna ang inyong negosyo ng 6 months. Ngayon, pag nalampasan niya po yung 6 months at okay, at ibig sabihin nakaka-survive, ibig sabihin growing ang inyong business, that's the time na kuhaan nyo na po ng
i-permit yung iyong business. Pero kung nasa sitwasyon po kayo na napakahigpit ng inyong munisipyo, napakahigpit ng inyong LGU at talagang kahit na maliit lang ang iyong sari-sari store at kakabukas mo pa lang at new ka at talagang i-required ka, sisitahin ka doon sa iyong store, ayun, wala po tayong magagawa doon kundi ang mag-comply. Pero kung halimbawang hindi naman, halimbawa na fall kayo doon sa mga LGU na may mga consideration or nagko-considerate sa mga new, lalo na kung maliit lang, try nyo po muna na i-operate siya doon sa trial and error natin na ano ba yan, span of time, yung ating span of trial and error months na tinatawag natin sa mga new business. Kasi nung sa akin po, ganun din po ang ginawa ko. Usually, ganun talaga yung ginagawa ko na nagsi 6 months muna po ako. Halimbawa, June, mag-o-open po ako ng June. Hindi po ako kumukuha ng permit ng June. Pero kung halimbawa nalimpasan ng negosyo ko yung June, July, August, September, October, November, December, kung na-survive ko yan, ibig sabihin okay, pwede kang magpatuloy, kukuha na ako ng permit pagka January. Pero kung halimbawa po na hindi naman sa lahat ng pagkakataon, di ba, na nagiging okay ang business, minsan may mga pangyayari, minsan may mga events sa buhay natin, or minsan talagang inaabot tayo ng hindi pala yun para sa atin. Minsan 3 months, 4 months, 2 months, hindi na natin siya kayang i-survive, hindi na natin kayang magpatuloy dahil nga meron tayong pinagdaanan or sabihin na natin na nalugi or hindi kaya ang competition or may nangyari sa ating pamilya na hindi na natin maibalik yung ating capital at nagamit natin sa ating pangangailangan na mas priority. So, mayroong mga instances na ganun po at marami po akong kakilalang ganun. So, at least na-save po kayo doon sa pagbayad ninyo or paggastos ninyo sa permits, at kapag dumating po yung time na ready na kayo, sapat yung inyong capital at talagang sigurado na kayo at talaga yung pananaw nyo sa negosyo na yun is yun na talaga for life at gagawin mo ang lahat para ma-survive yun, ay hindi mo na kailangang closure sa BIR kasi baka required ka rin ng BIR kapag pumunta ka na doon kasi kapag sa mga new, meron po talaga nun. So, kailangan mo siyang ipa-closure, ganon. Kasi ang DTI po, 5 years din yung validity niya, 5 years. So, okay lang naman yun. Kaya lang, kapag halimbawa COR ka, pinakuha ka ng Certificate of Registration kapag nandun ka na sa munisipyo, kapag nag-stop ka po, kailangan mo pang i-file yun na you're going to stop the operation of your business. Kapag nag-open ka ulit kasi na hindi mo pinestop yun, may penalty ka doon. So, marami po siyang kaakibat na mga responsibility din. Dahil po ay parang parang sinasabi nyo na maliit lang talaga yung inyong umpisahan, suggest ko ma'am, kasi yun din po yung ginawa ko. Kung hindi naman mahigpit masyado sa inyong munisipyo, sa inyong city, try mo po muna. Pero halimbawa, in 2 months, 3 months sinita ka, we have no choice po but to obey the law, 'di ba? Pero kung hindi naman, subukan niyo po munang i-survive yung ating 6 months na operation of survival. Yun lang po ang aking masasuggest sa inyo ma'am, at sana po ay makatulong po ito. At yes po, DTI po ang pinakauna at kailangan po para magtuloy-tuloy yung pagproseso ninyo. Dapat ma-identify muna kung ano ba yung inyong klase ng business at kung ano ba ang pangalan ng inyong business. At kung magkano ang kinapital nyo doon sa inyong business. May kinalaman din po kasi mga bayarin doon sa kapital ng inyong business kasi doon manggagaling parang tinatawag na business tax. Thank you so much. Sana po ay nakatulong po ang ating vlog ngayong gabi. Salamat. See you in my next video. At sa mga gusto magpa-shoutout at mapag-usapan yung ating mga mumunting problema sa ating mga mumunting negosyo, ay mag-comment lang po kayo sa ating pinaka-latest na video at pag-usapan po natin sa ating next video. See you in my next video. Don't forget to like and subscribe please sa mga hindi pa nakapag-subscribe, at paki-click na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na videos. Bye!